Paano ko sasabihin kay best friend na jowa ko rin ang jowa niya? Isa ako sa malakas ang paninindigan noon na hindi ka dapat pumapatol sa ex ng kaibigan mo. Kumbaga, sis or bro code. Pero ayon nga, masyadong mapaglaro ang tadhana kasi yung salitang binitiwan ko ay kinain ko rin. Years ago, nagka-boyfriend yung isa sa mga college best friend ko, si Pat. Nag-aaral pa kami ng college noon. First year kami, and my best friend has a really strict parents, lalo na't panganay siya, kaya bawal talaga ang boyfriend. But despite of that, tinuloy nila ni Ken yung relasyon nila, and I witnessed how they loved each other. Ang ideal nga as in ako yung mediator nila noon kapag hindi sila okay. Pat and Ken used to ask for my advice kapag may small fights sila. Pero, nung patapos na kaming mag-second year, nalaman ng magulang ni Pat yung relasyon nila ni Ken. At walang ano-ano, pinauwi agad nila si Pat sa province. Nawalan kami ng kahit anong communication kay Pat. Dahil doon, naging close ko na rin si Ken. Dahil nga third wheel nila ako noon, and I treated him as my friend na rin. I helped Ken at all means na makontak si Pat. Pero wala, hindi talaga namin makontak. To make the long story short, I helped Ken to move on when he decided to forget about Pat. As a friend lang talaga noong una, wala akong ibang agenda. Gusto ko lang talaga tulungan si Ken maka-move on nung time na wala na talaga kaming maisip na way para magkaroon pa ng communication kay Pat. Na-encourage akong tulungan siyang makalimot dahil sa napapabayaan na kasi ni Ken yung studies niya. Actually, napabayaan talaga. Years passed, mas lalong naging close kami nung nag-fourth year kami. We're lucky na nakapasa kami parehas sa isang company to perform our OJT. Doon na nagsimula ang lahat ng tuksuhan. Akala ng mga superior namin magjowa kami pero hindi. And to be honest, I really tried na hindi ma-in love kay Ken kasi nga ex ng kaibigan ko. Actually, hindi nga ex kasi wala namang breakup na naganap. Pero wala, na-in love ako. Pero never ako gumawa ng move to tell Ken na I'm in love with him. Actually, ang sama ko nga that time dahil nagjowa pa ako ng iba para mawala ang focus ko kay Ken. Pero nung nagkajowa ako, doon nag-start umamin si Ken na gusto niya ako. Hindi niya raw alam kung kailan at paano nangyari, pero ang alam niya lang daw is mahal na niya ako. Syempre mahal ko nga siya, so hiniwalayan ko yung boyfriend ko noon at sinagot si Ken. Naging masaya kami ni Ken kahit marami akong naririnig na mga salita na, plastic, ginawa ang jowa ng kaibigan niya, sulatera, mga agaw, and other mean words. Pero Dedma, mahal ko and I know na I tried my best na pigilan, pero wala. Mahal din niya ako kaya bakit pa ako iiwas, diba? Nakagraduate kami ni Ken ng college, and parehas na absorb sa company, kung saan kami nag-OJT. Ang saya ng first 2 years namin, not until bumalik si Pat. Nag-chat siya sa akin, at kinuwento lahat ng nangyari. Kaka-graduate niya lang that year, kasi na-delay siya nung transfer siya sa province. Ang saya ko noon, kasi na-miss ko rin naman siya, pero nalungkot ako after niya ikwento na hinanap niya si Ken. Paano ko sasabihin na jowa ko na? Yun ang pinoproblema ko noon. Nag-set siya ng date na magkikita kami, at sabi niya, sama ko raw si Ken. Nabanggit ko kasi sa kanya na ka-work ko si Ken, pero hindi ko masabi na boyfriend ko na. Nakiusap siya na, isama ko raw si Ken, kasi magpapaliwanag, and magsusorry siya. The day came, dahil sa guilt ko pinapunta ko si Ken, pero hindi ako sumama, pinauna ko lang siya. Sinabi ko na doon na lang kami magkikita sa meeting place. Hindi ko sinabi na si Pat ang makikita niya pagdating niya doon. It's up to him naman kung ano ang gagawin niya kapag nagkita sila. I trust him. Nagkita sila that day, at hindi na nakapag-update si Ken sa akin the whole day. With that, nagka-idea na ako sa pwedeng mangyari. Kinabukasan, kinausap niya ako, bakit hindi ko sinabi na si Pat ang kikitain? Hindi raw siya handa. Halata naman sa kanya na nagulat siya, dahil ang tumbler niya, at kitang-kita na ang lalim ng iniisip niya. Lumipas ang 1 linggo, hindi pa rin alam ni Pat na kami ni Ken, dahil walang nagsasabi sa kanya. Hindi ko alam, pero noong mga panahon na yon, ine-expect ko na darating yung araw na kakausapin ako ni Ken. Kilalang kilala ko siya Kitang-kita ko na kung sinong mahal niya, at alam kong, lugi ako kahit mas matagal niya akong nakasama sa hirap man o sa ginhawa. Simula nung nagkausap sila ni Pat, ramdam ko na may nagbago. Obviously, after ilang days, umamin si Ken na ilang beses pa silang nagkita ulit ni Pat. Ken is crying while telling me the story and how sorry he is for me kasi alam niya raw na mali ang nagawa niya. Nakipaghiwalay ako kay Ken. Masakit para sa akin, pero mas masakit makita na nahihirapan siya kung paano siya bibitaw sa akin. Years passed again. And ikakasal na sila. I don't know if Pat knows about the relationship I have with Ken. I didn't talk to them that much because I choose to distance myself. Nag-resign rin kasi ako agad sa work. And as much as I wanted to attend to their wedding, I just can't. I know I am still in pain. Maybe I am strong to let go the person I loved, but not that numb to witness how the man I love will tie the knot with my best friend. From Sender, Tin. Follow us for more exclusive stories.